Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Night of the Zoopocalypse. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na lobo na tinatawag na Gracie na hinahabol ng ilang mababangas na hayop. Matalino niyang natrap ang mga ito sa isang maliit na sanga ng puno at nakatakas. Lumabas na ang mga mababangas na hayop na ito ay mga lobo rin mula sa grupo ni Gracie. Ayon sa kanya, naglalaro lang sila. Nang marinig ng kanyang lola na si Abigail ang salitang naglalaro, galit itong lumabas at pinagalitan ang grupo dahil nauto na naman sila ni Gracie. Sinabihan niya ang grupo na gumanap bilang mga mabangis na manganggain habang si Gracie ang magiging biktima dahil tinuturuan lang niya ito ng mahahalagang paraan para mabuhay. Pero ang kinaiinis ng lola ay hindi sineseryoso ni Gracie ang pagsasanay at tinatrato lang itong parang laro. Pagod at nababagot na si Gracie sa paulit-ulit na training at tinanong kung bakit hindi na lang nila ito gawin nang wala siya. Sagot ni Lola Abigail, dahil sila ay isang grupo at kailangang magsama-sama. Isang buong grupo ang kinakailangan para mabuhay. Sabi ni Gracie, parang walang saysay ang mga training at ang pagiging isang grupo. Maingat na sagot ng lola niya, ginagawa lang niya ito bilang paghahanda dahil naniniwala siyang may masamang mangyayari. Pinapaalala niya sa kanyang lola na nasa zoo lang naman sila. Habang sinasabi ng lola niya na napapaligiran sila ng mga mapanganib na hayop, biglang pumasok ang isang malaking truck sa zoo at may kakaibang hayop na tumakas mula rito. Iniwan siya ng kanyang lola, sabay sabing tandaan niya ang kanyang mga sinabi, may mangyayaring masama. Kinagabihan, habang pinaalis na ang lahat ng bisita sa zoo dahil oras na ng pagsasara, hindi pa rin matanggal ni Gracie sa isip ang sinabi ng kanyang lola. Kampante siyang walang masama ang mangyayari dahil wala namang nangyayaring kakaiba sa zoo. Biglang nagbago ang eksena at dinala tayo sa kalawakan. May lilang meteor na biglang lumitaw at pumasok sa Earth. Nakita ito ni Gracie na bumagsak mula sa langit at diretso sa zoo. Lumalapag ito sa isang kamalig kung saan natutulog ang mga kuneho. Nagising ang isa sa ingay at nakita ang meteor na akala niya ay masarap na pagkain. Nang susubukan na niya itong tikman, nagsimula ang isang nakakatakot na pagbabagong anyo. Pumasok si Gracie sa kamalig para tingnan ang bagay na bumagsak mula sa langit. Nakita niya ang isang lilang itlog. Nang lalapitan niya ito, may matalim na kuko na lumabas at umatake sa kanya. Nakatakas si Gracie sa maliit na bintana sa itaas. Napaisip siya na tama si Lola Abigail. Totoong may masamang nangyari. Biglang hinarap siya ng isang mountain lion. Tinangkang tawagin ni Gracie ang kanyang grupo gamit ang kakaibang galaw, pero natrap niya ang sarili niya sa leon. Nakawala ang leon at tinangka siyang atakihin pero pinatulog sila ng zookeeper gamit ang maraming tranquilizer. Pagkagising ni Gracie, nasa loob siya ng kulungan at ang leon sa ibang kulungan. Nakita niya ang isang lemur na nagngangalang Xavier na nanunood ng TV. Nagtaka siya kung bakit hindi ito nakakulong tulad nila. Sagot ni Xavier, tuwing may bisita sa zoo, pinapakain siya ng mga tao at ikinukulong, pero dahil sa mga pelikulang napanood niya, natuto siyang buksan ang mga kandado. Kaya nakakalaya siya. Nag-away si Gracie at ang mountain lion dahil sinisi siya nito sa pagkakakulong. Nakiusap ang leon kay Xavier na pakawalan siya, pero binalaan siya ni Gracie na kakainin lang siya ng leon. Kaya nagbago ng isip si Xavier. Nalalaman natin na gusto lang pala tumakas ng leon mula sa zoo. Sinabi niya kay Xavier na nandyan lang ang susi at alam niyang gamitin ito. Pero hindi interesado si Xavier na tumakas dahil sa mga pelikula niya. Si Gracie naman, gusto lang bumalik sa grupo niya at balaan sila tungkol sa isang nilalang mula sa lilang itlog na umatake sa kanya. Nang marinig ni Xavier ang kwento, natakot siya dahil para itong zombie mula sa napanood niyang pelikula. Samantala, isang oras na ang lumipas at ang kunhong kumain ng lilang meteor ay ganap nang nagbago, isa na siyang zombie na may kumikinang na mata. Tinuklo niya ang ibang kuneho at agad silang naging malalaking zombie. Tumakbo sila para mahawa ang ibang hayop sa zoo. Narinig ni Fred ang gorilla ang kakaibang tunog at tinanong ang kaibigang si Felix kung naririnig niya rin ito. Pero gusto lang matulog ni Felix. Biglang lumitaw ang mga zombie rabbit mula sa air vent at sinimulang tuklawin ang mga unggoy. Sinagip ni Fred si Felix mula sa zombie, at sinabi nilang kailangan nilang gumawa ng plano.
Pero naging makasarili si Felix at ginamit ang katawan ni Fred para makatakas habang naiwan si Fred at nahawa. Habang tumatakas, nakita ni Felix ang veterinary room pero di niya ito mabuksan. Biglang may tumatakbong hayop at nabuksan niya ang pinto, isang ginipig na nagngangalang Frida na tumatakas din. May ostrich na nasa labas na si Ash, at humingi ng tulong para buksan ang pinto. Pero sinubukan ni na Felix at Frida na isara ito. Buti na lang at nakalusot si Ash. Galit na galit siya sa kanila. Nagulat sila nang mapansing may lobo at mountain lion sa silid nila, pero nakahinga ng maluwag nang malamang nakakulong ang mga ito. Pero nang pakawalan ni Xavier si Gracie, natakot silang muli. Hinawakan ni Felix si Frida at sinabi kay Gracie na kainin na lang siya. Pero pinakalma sila ni Gracie at tinanong kung ano na ang nangyayari sa labas. Sagot ni Frida, zombie na raw ang zoo. Naiinis ang lion kasi siya na lang ang nakakulong. Tinanong siya ni Ash kung ano ang tingin niya sa kanya. Sabi ng leon, isa siyang masarap na ibon. Sabi ni Ash, ito ang dahilan kung bakit dapat nakakulong ang mga kumakain ng karne. Pero si Gracie ay payat, kaya iba siya. Sinabi ni Felix na bilang pinaka-evolved na hayop sa kanila, siya ang magiging leader. Nagdulot ito ng bagong pagtatalo, pero isang malakas na kalabog sa pinto ang nagpatahimik sa kanila. Hinawakan ni Gracie ang pinto at humingi ng tulong, pero sinabi ng iba na naa-appreciate nila ang kanyang sakripisyo at tumakas sa likod. Nakalaya ang mountain lion at tinulungan si Gracie sa pagpigil ng pinto. Pero aksidenteng nataman ni Dan ang sarili niya ng isa pang tranquilizer. Naitulak ni Gracie ang walang malay na leon papunta sa likod na pinto at nailak ito bago pa man makarating ang mga zombie sa kanya. Pagkatapos nito, nag-alok siya ng kasunduan kay Dan, na ipinakilala ang sarili niya, na magiging bodyguard niya. Kapalit nito, tutulungan siya ni Dan na makabalik sa kanyang pack at ibibigay niya ang susi ng zoo. Walang ibang pagpipilian si Dan kundi tanggapin ang alok. Samantala, sina Felix, Xavier, Ash, at Frida ay nahihirapang makadaan sa isang zombie na nang hindi sila napapansin. Sa kasamaang palad, natapakan ni Ash ang isang laruan na lumikha ng malakas na tunog kaya nakuha ang atensyon ng zombie. Ginamit ni Xavier ang laruan para ilihis ang atensyon ng zombie at nakatakas sila sa kabilang daan. Samantala, may mga zombie na lumabas mula sa air vent at inatake sina Gracie at Dan. Nakalabas sila at sinabi ni Dan kay Gracie na mas delikado sa labas kaysa sa inaakala niya, kaya dapat sundin niya ang mga plano nito. May napansin silang kakaibang nilalang na sumusunod sa kanila pero lumitaw itong isang batang hippopotamus na ang pangalan ay Puot. Dahil sanggol pa ito at hindi mabubuhay mag-isa, isinama siya ni Gracie sa grupo upang maprotektahan. Matagumpay na nadala ni Dan si Gracie pabalik sa kanyang pack, pero laking gulat nila nang makita nilang lahat ay naging zombie na rin. Habang pinalilibutan sila ng mga zombie na lobo, sinabi ni Dan na kailangan na nilang tumakbo, pero sinabi ni Gracie na iwan na lang siya dahil bahagi siya ng mga ito. Ngunit binuhat ni Dan sina Gracie at Puot at mabilis na tumakbo palayo sa mga zombie. Samantala, iniisip ni na Felix at ang kanyang grupo kung paano sila makakatakas sa zoo apocalypse. Nagmungkahi si Ash na maghintay na lang hanggang sa sumikat ang araw dahil babalik ang mga tao para iligtas sila. Tinuwanan siya ni Felix at tinawag na maliit ang utak, kaya't nag-away sila. Habang sinusubukang hanapin ni Dan ang labasan ng zoo, nawawalan na ng pag-asa si Gracie at nararamdaman niyang wala na siyang silbi. Nauunawaan na niya ngayon na ang isang lobo ay walang saysay kung wala ang kanyang pack. Sinabi ni Dan na ginawa niya ang ipinangako niya ang ibalik siya sa kanyang pack at ngayon ay gusto na niyang kunin ang susi ng zoo. Nagkaroon sila ng sagutan, habang si Felix at ang kanyang grupo ay di pa rin natatapos sa pag-aaway, at aksidenteng na-activate ang mga ilaw sa zoo. Nalaman ni Dan at Gracie na pinalilibutan na pala sila ng mga zombie. Inatake sila, pero pinrotektahan ni Dan sina Gracie at Puot. Sa labanan, nakita ni na Felix at ng grupo niya mula sa isang silid na may hawak si Dan na susi ng zoo gate. Palihim na iniwan ni Felix ang grupo at sinubukang nakawin ang susi mula kay Dan. Napasabak sina Dan at Gracie sa isang mas matinding laban kontra sa isang zombie na gorilla. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaisa sila at napatunayang lakas ang pagkakaisa. Ngunit hindi pa pala patay ang zombie gorilla, bumalik itong mas malakas at naging dambuhala.
Tinangkang kainin si Gracie, ngunit isinakripisyo ni Dan ang sarili upang iligtas siya. Natalo niya ang zombie, ngunit nakagat siya at naging zombie rin. Inatake niya si Gracie at sa gitna ng habulan, nahulog sila sa isang madilim na silid. Natrap ni Gracie si Dan sa isang bathtub na puno ng bula, kung saan nagsimulang malunod si Dan. Kahit zombie na ito, ayaw pa rin ni Gracie siyang hayaang mamatay dahil kaibigan pa rin niya ito. Iniahon niya si Dan mula sa bathtub, at sa kanyang pagkagulat, hindi na zombie si Dan. Napagtanto niya na ang sabon at tubig ang lunas. Alam na niya kung paano iligtas ang kanyang pack at ang buong zoo. Pero sabi ni Dan, hindi nila kailangang umasa sa iba sapat na sila lang dalawa at ang susi. Tanong ni Gracie, paano kung ang tanging paraan ay ang magtiwala at magtulungan? Sinabi ni Dan na sa huli, kanya-kanya pa rin ang laban. Hindi siya duwag pero hindi rin siya tanga para isugal ang sarili para sa iba. Mabigat ang loob ni Gracie, iniabot niya ang susi at sinabing kung ganoon, siya na lang ang iligtas ni Dan. Naghiwalay silang magkaibigan. Habang papunta si Dan sa gate, biglang dumating si Felix at ninakaw ang susi. Nahuli siya ni Dan, pero nagmakaawa si Felix na isama siya, pareho lang tayong survivor, aniya. Naisip ni Dan na mali ang desisyong iwan si Gracie, kaya iniwan niya ang susi kay Felix at bumalik para hanapin si Gracie. Nagkita muli sina Gracie, Frida, Ash, at Xavier. Laking gulat nila na buhay pa siya. Inilahad niya ang plano, sabon at tubig ang lunas. Pero tutol si Ash na isugal ang buhay niya para sa iba. Biglang nagsalita si Gracie ng isang inspiredong talumpati na nakumbinsi silang lahat. Agad nilang sinimulan ang plano, si Gracie ang paan, sina Frida at Poot ang kukuha ng sabon, si Ash ang magpapahabol sa zombie elepante, at si Xavier ang magkokontrol dito gamit ang lubad. Samantala, dumating si Felix sa gate pero sinalubong siya ng mga zombie na poloka. Inatake siya ng mga ito. Nakumbinsi ni Gracie ang mga zombie na sumunod sa kanya sa isang makipot na espasyo kung saan dapat sila sabuyan ng sabon at tubig. Pero napalibutan si Frida at Poot ng mga zombie. Sa tamang oras, dumating si Dan at sinagip silang lahat. Nailagay ang sabon sa tamang lugar. At ginamit ni Xavier ang zombie elepante para basagin ang tangke ng tubig. Naghalo ang tubig at sabon, at bumaon ang bula sa mga zombie. Habang nagdiriwang sila, biglang nagsanib ang mga zombie at naging dambuhalang halimaw. Halos lahat ay naging zombie rin. Malungkot si Gracie at sinisi ang sarili. Pero sinabi ni Dan na sa lahat ng maling desisyon niya, ang maniwala kay Gracie ay hindi isa sa mga ito. Lumapit ang zombie na si Poot at na-activate ang music box. Nang tumugtog ito, bumalik si Poot sa dati niyang anyo. Napagtanto ni Gracie na hindi sabon ang tunay na lunas, kundi musika. Sinubukan niyang i-on ang isang loudspeaker at pinatugtog ang musika. Unti-unting bumalik ang lahat sa dati at nagsimulang kumanta kasama si Gracie. At doon nagtapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.